we need to let it go. Kailangan pong i-release natin. Nagagalit po si Lord sa atin pagka hindi po natin pinakawalan yung ating mga pamamagitan. Kaya, pray po natin na ito po ay maging ganang kagawain. Sila rin po ang makakapelosip natin. Malang araw, makakasama po natin sa gawain at maaari po magiging katuwang din natin. So napakaganda ng prayer. Purihin po ako. Okay po. And birthday po ni Nanay Tess kahapon. Nakakalimutan patuloy. Wala naman tayo sa kahapon, no? So, kayo talaga. Bagamat late, no? Ay okay lang. No? Sabi nila ay huli man daw at magaling. Hindi, siyempre nakakatuwa sa kalooban ng Nanay Tess na binabati siya ng Diyos. Diba? Kaya awitin po natin ang happy birthday para kay Nanay Tess. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Bibigyan natin ang makikupot si Nanay. Amen. Sasalita rin. Let us continue to pray for Nanay Tessie kasi 79 na pala siya. 76. Oh? Amen. At malakas pa rin at able to come to the church. Sana'y tayong mapinay ng mga adults na ganyan, no? At wala pa po problema sa pag-akit hanggang. Meron pong dating membro na namumroblema dito sa ating church. Lord, hindi ko tiyakin tayo bumili natin ng Rico. Sabi ko, hindi natin kaya bumili ng Rico para sa inyo. Kaya lumipat na lang po sila ng church. Napo tayo magawa. Ngayon, so makapatulad ni Nanay Tess, praise God, nakakakit pa. Kaya sabi ko, makakasama pa natin si Nanay. Amen. Okay po, meron pong announcement. Humingi po ng prayer si Ate Elvie. Disgrasya po siya kagabi. Nadulas yata sa banyo. At hindi po siya makatayo. Kanyang balakang sakit. Hindi naman po sinugod sa ospital. Siguro nandiyan naman sa bahay. Kaya na, hindi raw po siya makapag-church. Dahil masakit ko kanyang balakang. So, pag-pray mo natin, alam nyo naman, ilan taon na siya? 81? Kasi, galing din sa panty, 81. So, 81 na siguro. So, talagang dapat po maging maingat na tayo pagkagay na. Delikado po, no? Yung mga pupulito natin,
mahina na, no? Mabutok na. Dangerous po na madulas ang mga senior citizen. Kaya pag-pray po natin yung ating mga miyembro, patuloy magbigayaan kasama natin sa gawain, at tayo po magpatuloy sa Panginoon. Para pag dumating ang Panginoon, any Sunday from now, makita tayo nagsasagawa dito, at tayo po ay salubungin na ng well done, thou good and faithful servant. So, yan po ang ating mga reminders sa mga tao natin. Continue to pray for Kuya Pablo. No? Nagpapagaling na. No? Palagi silang dinadalo ng mga kamas. Nakaraan ito, hindi ko yun. Manugang. Kumusta na yung manugang? Naka-recover na. Okay na. Kaso, bumalik naman si Kuya Pablo gusto. Pray natin si Kumaling. Alright. Mission month na po natin. Next month. One of March. Lagi po ang ating topic every Sunday ay about mission para sa hiwain sa ating puso ang pag-mission. Kung ating church is mission-minded, yan po ang sinabi ng Panginoon, kaya tayo po pinagpapala ng Panginoon. Let us continue to be mission-minded. Otherwise, yung church natin magiging mission team. Yun na ang kailangan maligtas. Kaya huwag ko kayong papayag yung mga baby na ganyan, habang lumalaki sila. Nor do them in the world. Kasi pag pinabayaan niyo po yung mga anak niyo at hindi nakakilala sa Panginoon, magiging mission team tayo. Kasi yung mga tatanda, mag-aalisan na, ang pumapalit, hindi Kristiyano. Hindi nakakilala sa Panginoon. Ayaw po na ang ating Diyos dumating sa panahon na parang religion na lang. Alam niyo po na destino ulit sa Dinuwangan o Bato. Nandito po yung presidente ng Methodist dyan ng araw. Kami po yung nag-uusap po sa Bato. At ito po walang presidente ng Methodist. Walang kaligtasan. Presidente po yun presidente ng young people ng Dinuwangan. Walang kaligtasan. Anong po, no? At sa kanila yung pangalan, pero yung kaligtasan wala. Diba? Ngayon sa atin, matawag po tayong Baptist, pero secondary na po yan. Bago wala po ang magiging Baptist natin, o tayo po ay hindi Kristiyano. Kaya dapat mauna po yung kaligtasan. Yan po rin. Malipat ang tao panganak na huli, ay hindi niya makikita ang mahalaga ng Diyos. Dapat tumawa yun. And then follows the baptism as membership in our church. Then, iba po, tuturo sa inyo through discipleship. So, yan po mga kapatid. At patuloy po, pag-pray natin ang ating church. At meron po invitation sa ating mga taga-Mevarsia. At ito po ay sa March 13. Yung kampo nila, kahit adults, pwede naman yan eh. Gusto ko mamasyal, pastor, samahan ko yung pamangkin ko, yung anak ko. So, ang ating pumakuha, nasakyan limited lang. 18 names lang ang kailangan. Ngayon, talista po kayo ng drive listan para malaman natin kung mapupuno yung 18 na yun na pasahero ng entry. Pastor, narinig po namin ibayad. Di ba yung kako? Then, minimum 700. Imagine mo naman, 3 days yan. Full meal yan. Maga, tanghali, gabi, tapos ganda pa ng weddings mo. Ila airport pa yata yung mga pamilya doon. Okay. Diba? 31 ba? Meron. 5 days camp ba ito? 5 days. 5 days camp ba? Holy Week yan, Pastor. Holy Week. Yes. Ayan. So, sinabi ko po, kasi holiday pa rin. So,
So, yung pong sasakyan, 18. Yung excess po natin ay na. Diba? Ngayon, ang entrance po is only 700 for 5 days. Saan pa naman? Mura-mura yan. Pastor, pwede ba makasama? Hindi. No? Pag gusto niyo po sumama, palis na lang po. No? At yan po ay napakagandang opportunity sa atin. No? Sa Nueva Ecija ito. Iba pa po yung April. Doon naman tayo sa Pampanga. lugar? Mexico naman po tayo. Ha? Wow. So, samantalahin po natin. Ha? At mura yung bayan. Okay po? At pag-pray po natin sa pastor kung God's will po. No? Nag-pray na po kami ni Hana at magbabayo na po baka next week makakuha po ng slot sa US Embassy. Kung kalooban po ni Lord, makakuha po tayo ng visa. Ay aalis po kami ng Mayo. Paano yung church? Meron po program yun. Schedule na po yung mga speaker pag-umalis sa pastor. So, mga kapatid, dati po, dyan tayo bumuro po sa Thailand, sa Vietnam. Na-promote na tayo. No? US po ang ginagawa ni Lord sa atin. Bakit kaya pastor dadalhin kami Lord doon? No? Ayaw ko pong magpastor doon kasi ayaw ko kayong liwan. Mga kapatid, no? Naiisip ko po yung mga missionary natin humahayo ng ulam. Hindi po sapat yung support nila. No? Kaya mainam po na hindi nila intindi yung support at mag-concentrate pa lang nila sa pagsusulwitin, pagbabible study. Ayan, mga kapatid. Kaya, yung pong ating Bible study, na Nanay Tracy, i-maintain po yan, no? Kalakalan natin sila, i-maintain po natin, at i-maintain po natin yung mga kasambahay nila, at abutin yung mga kapitbahay. And sasama po ako para makita ko yung situation din. At ayaw ko po na basta iwan sa mga worker, may napapakayaan, may kulang, gusto ko kompleto yung servisyo natin para yung mga anak nyo, ako nyo, ay naitin po natin lahat para makakilala sa Panginoon. Okay po ba? And we need more Bible study dahil nga po tayo ay nag-expand at nababawasan po tayo. Mag-repeat po ang dyan. Yan po yung mga sila niya at tandaan niyo po. No? Pag nababakante yan, i-repeat po ng Panginoon. Nang mapansin niyo po naman, bibili na naman tayo bagong sila kasi meron pa tayo space sa dulo. Malaki pa yan. Okay? Sinadya po natin ito yan. Bakante. At hindi po natin tinanggap yung yung CR dyan, sinalagay sana yung CR dyan ng babae malaki. Sabi po, wag doon sa labas na dapat dilihan. Dilihin po kasi yung hall natin eh. Pagkalumit po, may problema tayo. So, pastor, matagal natin bago punuin ito. So, challenge yan. Challenge. Diba? And also opportunity to all of you to be a part of our soul winning and evangelization. Diba? Maganda yung bahagi tayo ng paglago ng church. Diba? Kaysa naman tayo darating malago na tayong mapwestuhan. Be a part of our service to the Lord. Challenge po natin yung mga bago. Ingatan po sila. I-disciple po sila sa Panginoon. Huwag po silang titisuhin. Alagaan niyo po. Remember, sila po ay mga sanggol kay Kristo. At hindi po kaya natin na matibay na. Kailangan po palagi tayo bumaba sa level na. Diba? Ate naman ito. Yun lang eh. Huwag po mga kapatid. We need to understand those baby Christians. Kasi hindi po nila fully grasp na mga bagay. Mahina pa po sila sa ating Bible. Mga sanggol kay Kristo. Puro gatas. No? Encouragement. Ganyan po ginagawa natin. Even in our discipleship, no? Ay
natin ng programa or ng topic or books, God can help them to disciple those people. Kasi nangyayari, hindi tumanggap sa Panginoon, tapos pinabayaan na natin. Ay, hindi po ganyan. Nagulat tayo, maging ano na, maging charismatic na. Palakpak na doon, sabi ko sa'yo, pinabayaan mo, tumanggap sa Panginoon, pinabayaan. Kung tumanggap sa Panginoon, let's keep on coming. Knock on their doors. Diba? Remember, tayo nag-share ng gospel. Ito ang gusto kong matutunan ng church. Huwag kayo mahihiya, gawin niyo yung tao kasi anak niyo yan. Keep on coming. Eh, Pastor, store mo kami sa kanila. Hindi ko kayo store mo. Blessing po kayo sa kanila. Diba? Tapos magpapasalamat po sila sa inyo kasi makulit kayo bumisita. Kaya sila ay nainggalo sa Panginoon. Yan po yan mga kapatid. No? Okay? So, ano po tayo mga kapatid, tumako sa preaching, baka meron pa rin special number. Ha? Meron naman. Okay? So, by the next Sunday, sasabihan ko yung mga staff natin, maglagay ng scripture reading after special number. Bago preaching. Hindi po itapan. Wala? Wala. Okay, so yung ating special number ay napapabayaan natin, no? Wala tayong special number. Practice po kayo and sing for the Lord. And tayo po ay umawit muli. Tawagin natin yung song leader. Pagkatapos, i-preach the Lord. Okay? Amen. Ulitin po natin ang first stanza ng To God be the glory. Amen po. So, I hope ready na po kayo. At iwasan po natin tayo ng tayo unless hindi naman po necessary, unless necessary. Ano po? Para hindi po nag-start yung pangangaral ng salita ng Diyos. We keep the breaks para hindi po magkape, magtinapay, kumain, no? Pero pag worship na po, wala po ng kalaro. Ang iniisip ko po, pagka nayanin po yung office, yung mga nursery, lalagay natin ito para hindi sila mahinip, iiyak, so hindi po mahirapan yung mga nanay. Yung mga bata naman, pwede turuan ng Sunday school, Bible lesson, bigyan ng mga activities sa baba, habang tayo ay nagsiservice para hindi po tayo nai-istorbo. Po, napakahalaga po ng Word of God. Kaya huwag po sanang mamiss. Kayo po'y dumalo sa church na hindi ko po nakuha yung mensahe kasi sanay ko na naman tayo makikipag-ulo niya. At napakahirap po kung hindi po tayo nakakuha.
ang depensa sa ating po pananampalataya. So, talakayin po natin ang Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 2. Punta po tayo sa Ecclesiastes. At bigyan ko po kayo ng background dito para makatulong po sa inyo. This is the Word of God. This is inspired. Kung matutuklasan po kayo ngayong umaga, huwag po sanang maging contradiction. Ilinawin ko naman paano po natin i-deal ang aklat na ito. Ayun po tayong lahat. Ecclesiastes 2 and verse 4 hanggang 11. Ayun po babasahin natin. Ecclesiastes 2 verse 4 hanggang 11. Ready? Begin. I made me great works. I built me houses. I planted me vineyards. I made me gardens and orchards. And I planted trees in them of all kinds of fruits. I made me pools of water to water them with the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens, and had servants born in my house. Also I had great possessions of great and small cattle above all that were Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasures of kings. And of the provinces I got me men, singers, and women singers, and the delights of the sons of man as musical instruments, and of all sorts. So I was great, and in these more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. I was whatever my eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiced in all my reward, and this was my portion of all my reward. Verse 11, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. Behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Tayo po madala. Pagpala namin Diyos, salamat po sa salita mo. Muli po, ipakilala mo sa aming dakilang Diyos ang mga importanteng bagay na nakalulugod sa iyong harapan para ang blessing mo, O Diyos, ay patuloy na dumaloy sa aming buhay. Thank you po sa mga kapatiranganan nito at dumalo sa aming pananambahan. Ikaw po, Panginoon, pagpalago sa bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng malambot na puso na maglilingkod sa iyo ng ginagawa. Pagpalain mo po ang aming mga sambahayan. Pagpalain mo po ang aming tinatayunin. Dahilan Diyos, sinasama po namin sa prayer ngayong umaga ang isa po namin kapatiran, si Ate Elvie. Gumawa ka po sa kanyang pisikal na katawan. Siya po, Ama, ay nadulas kahapon at nananakit po ang kanyang bewang. Panginoon, kahabagan po po si Ate Elvie. Sana po ay hindi po lumala ang kanyang aksidenteng natamo na ito. Kung hindi, O Diyos, siya po ay pagalingin mo, ipuin mo ng mapagpalang kamay at biyayaan at hindi po namin makasama. Diyos, salamat po at patuloy at ikaw po ang magpalag kay Kuya Pablo. Siya po ay magkaroon ng total recovery upang muli po namin siya makasama sa gawain. Tingin ka po sa oras na ito, ingatan mo po mga kapatiran pang paparating, biyayaan mo po ang bawat isa at pagpalain mo po ang aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated, mga kapatid. And we thank the Lord this morning because na-encounter po natin itong Ecclesiastes. Alam niyo po ba, mga kapatid, na itong Ecclesiastes ay binubunga na po ang mga kulto sa inyong paligid. So, you have to try. Marami po mga kulto ang pumapasok po dito. No? And hindi po, mga kapatid, sapagkat
mali. No? Yung salita ng Diyos. Hindi po, kung hindi, yung kanilang pagkaunawa doon. No? At yan po kayo ng sample dito sa chapter 1 verse 11. Ito po ay ginagamit ng mga JW. No? Sabi niya, there is no remembrance of former things. Neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Mawawala po ang alaala. Mawawala po yung kaluluwa. Mawawala po yung tao na yun. Yan po nagsimula yung doctrine of annihilation. Kapatid, bakit ba ganun, Pastor? Di ba word of God? Bakit mawawala ang alaala? Bakit mawawala yung tao? Sabi ng Bible, ang ating po katawan ay temporary. Subalit ang ating kaluluwa ay eternal. Ang ating espiritu belong sa Panginoon. At ito po ay maghihiwalay the moment na tayo kinuha ng Panginoon. That is the very yung kaluluwa. Kapatid, ikaw yun. Yun ang pagkatao mo. Itong katawan na ito ay nagdarandam, natutuwa. Itong katawan na ito ay emotional because of the soul that present. Pero mga kapatid, pag nawala na yung katawan, nawala na yung spirit, ito po yung i-jail ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ng Bible, nakahatulan, either ito po mga kapatid ay papunta sa kapahamakan, pero kung ito'y ligtas, papunta sa buhay na walang hanggan. Hindi po totoo yung doctrine of annihilation, Pastor, hindi po. Bakit sinabi ni King Solomon na mawawalan ang alaala? Tila matutunaw, no? Yung tao na yun ay nawalan ng alaala. Yan po ang ating problema, sinasabi ko sa inyo kanina. If you go to the Bible school, malalaman niyo po that Solomon at this point of time is not right with God. Ano po sabi sa Proverbs 4:23? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Hari siya, leader siya, pinagkatiwalaan siya ni Lord na dalhin ang sampayanan ng Israel. But today we have a problem. Yung mga tao may problema tayo, ang hari natin ay nag-backslide. Proverbs 14:14 says, a backslider in heart shall be big in all his ways. Wala akong pakialam sa Diyos. Wala akong pakialam sa gawain ng Diyos. Wala akong pakialam kung sino masasaktan. Wala akong pakialam kung sino ma-open. Wala akong pakialam kung magkawin-kawin-dang ang para sa Panginoon. Sa gagawin ko yung gagawin ko. Ganyan mga kapatid ang mga backslider. They don't consider God and they don't consider the ministry of God. Ganyan po yung mga backslider. At this point of time, nasa kalalagayan ganyan si Solomon. Kapatid, ano ba ang naging dahilan ng pagpapaslide ni Solomon? Kayamanan ba, Pastor? Atanyagan ba, Pastor? Baka naman ang karunungan niya, pinagmalaki niya, kaya naging mayabang siya sa harapan ng Diyos? What is the real reason? With this person that everything in his hand ay lumayo pa sa Panginoon. Bakit ka pa gano'n? Anong ginawa ni Hari Solomon sa kanyang buhay? Na sa kabila ng everything na sa kanya na. Alam niyo po, pikit siya sa Panginoon. Committed siya sa Panginoon. Faithful siya sa Panginoon. At sabi ni David, Panginoon, itatayo mo po ang templo mo. Sabi ni Lord, no, hindi ikaw. Because you are a bloody person. At pinili ko ay ang iyong anak, si Hari Solomon. Mga kapatid, siya ang choice ng Panginoon because he was a man of peace. Siya po ay tao na punong-puno ng kapayapaan. Hindi po siya nakaranas ng gera. Samantalang yung tatay niya ay nakipagbaka
mula nang siya ay nagbinata hanggang naging hari, nakipaglaban po ang King David sa mga paganong nasa paligid. So what's the point, Pastor? Anong nangyari dyan? Ito po ang tumangay ni Solomon, ang kanyang katapatan, ang kanyang kagustuhan maglingkod sa Diyos, ang kanyang demosyon sa Panginoon, paglilingkod sa Diyos ay nawala dahil sa inibig niya ang maraming kababaihan. At siya po, ang sabi ng Bible, ay nagkaroon ng asawa, konti lang. No? Ilan, Pastor? 700 wives. Konti lang pa. 700 ang asawa ng Solomon. Kristiyano ba yan, Pastor? Yung nga problema. Ito pong mga naging asawa ni Solomon ay mga pagano, sumasamba sa ilo, sumasamba sa halaman, sumasamba sa ulap, sumasamba sa kahoy, sumasamba sa bato, pagan by nature. Kaya tayo mga kapatid, hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Dasal tayo ng dasal doon sa pipig Diyos, na yari sa kahoy, yari sa bato, yari sa kwan, iskayola, o maseso ka, pero ba't ang answered prayer? Inubod mo ng Diyos sa panalangin natin o lalong bumigat ang buhay natin. The answer is, wala po na idulog sa atin ang mga patay ng Diyos na yan. It is paganistic at hindi po tayo pagpapalaya ng Panginoon. Praise God, magtiwang tayo, makalabas na tayo ron. And never to come back in that old religion again. Amen. I-guard nyo yung mga anak ninyo. Anak, pag-asawa ka ng Kristiyano, huwag kang mag-asawa ng unbeliever. At hihimukin ka nila na bumalik sa paganong pananambahan. Kaya dapat po ay ninomorder natin, hinahakay natin mga anak natin. No? Ay, Pastor, ayaw ko sa camp. Ayaw ka sa camp. Para yung mga anak mo matutong makisalamuha sa mga fellow Christian nila para sila lumaki na may tapos. Diba? Ang hirap po mga kapatid pag naligaw na yan. Ang hirap po mga kapatid pag itinangay na nila. Saan natin hahanapin yan? Saan natin pupulutin yan? Samantalang may panahon pa, ang sabi ng Bible, let us train up a child in the way they should go. At lumaki yan kahit hindi mo nabantayan, they will not depart from God. Diba? Kaya mga kapatid, mga nanay, mag-ahandog kayo ng mga bata. Amen. Praise the Lord. Kaya handog po natin ang anak ko, Pastor. Amen. Napakagandang decision po niya. Magkano ka, Pastor, ang handog ng aking anak? Wala akong magkano. Special ito, wala ordinary. Ministry ito. Service ito. Kahit mahirap ka at gusto mo i-handog yung anak, sabihin mo, Pastor, at paaayos natin. Ihandog ang iyong anak, tuwa ang Diyos. Nakikita niya ng nangyayari sapagkat sumusuko ka sa kanyang kalooban. Ibigay mo ang kapalaran ng iyong anak sa Panginoon. Lumaki na, nagbinatana, tinatawag na ni Lord. Ito ka na, tudapigil ka na. No, anak ka na. Huwag ka susunod kay Lord. Walang pera sa ministry. Bakit gagawin ninyo, mga kapatid? Sa isip nyo, tinatawag ninyo, binigay ninyo, dapat hindi gagawin eh. Tell ko, karangalan ninyo na magkaroon kayo ng anak na maglilingkod sa Diyos. Nga kayo, nagkaroon eh. Yung iba, wala eh. Gustong-gusto nila eh. Hindi sila magkaroon. Bakit? Yung mga anak nila ay nagtrabaho. Yung mga anak nila na matter kahit anong profesyon. At sila po'y tapos na, mga kapatid. Hindi pa rin po makapatutubasan ang gawain sa Panginoon. Kaya naman po, tinatawag nila. Ang sinasabi ng magulang ko, anak, magtrabaho ka na lang. But I don't want to visit today. Alam po na ito ay highest calling ko po. Today, napatunayan ko po. Kahit po ang mga engineer, kahit po ang mga doktor, ay nakikipagmamaya ko
Hindi ng kamay ang gusto. Gusto pa magmahal sa akin. Ano po ang ibig sabihin na? They respect me. Nakikita nila, Pastor, mas mataas ka kaysa sa amin. You are blessed by the Lord dahil naglilingkod ka sa Panginoon. Yeah? Tapos andyan na, ang pagkakataon sa inyo, haharangin yung mga anak ninyo. Todo pa ninyo, anak, huwag kang lumapit sa Panginoon. Anak, magbago ka ng isip. Anak, baka naman nagkakamali ka sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Hindi pa, huwag nyo nang ihandog. No? Ano naman pala gagawin ninyo? Nakikita ni Lord ang puso ninyo. Nakikita ni Lord nasa loob ninyo. Rich. Pag binigay natin sa Panginoon, dapat happy ibigay niyan. Amen. Binigay natin sa kapatid Diyos, ikarapat-dapat, at sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Kung hindi sa Kanya, wala na rin tayo nito, mga kapatid. Psalms 24, the earth is the Lord, and all that living therein. Kasama ko tayo ito. Di ba? Pag-aari ng Diyos yun eh. Kanya yan eh. Pero pagka maglilingkod na sa Diyos, ayaw na ng tao. So, I'm not telling you today not to read the book of Ecclesiastes. Word of God po yan. Inspired po yan. Bakit pinayaman ni Lord na isama pa yan yan? Mali pa lang puso ng sumulat. Ang Diyos matapat sa atin. Hindi niya po tinatago kung ano ang real matters. Kung ano talaga nangyayari. Tama. Pinakita niya na ang taong ito ay nag-backslide sa akin. Pinakita niya sa atin. Para ano? Para kayahin natin? Para matuloy tayo. Diba? Eh so, makakakita kayo ng sound sa sinasabi nito si Solomon. Pero hindi rin kayo makakakita o makakakita rin kayo rather na hindi sound sa sinasabi ni Solomon. Balikan natin ang Ecclesiastes 2 verse 11. No? Sa kabila ng iyong mga tinatakip, sa kabila ng iyong kayamanan, sa kabila ng iyong kasikatan, sa kabila ng iyong pagiging mayaman sa lahat ng bagay, ito sinabi niya, sabi niya, then I look on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I endeavored to do, mga ginawa ko, nakita ko, ano sabi niya, behold, all was vanity and vexation of spirit. Walang kwenta, walang kabuluhan, walang silbi, mga inudin at walang saysay. Grabe. Binigay lahat ni Lord sa kanya, pero ano sinasabi ni Solomon? Wala daw saysay. Because he is in a backsliding situation. Mga kapatid, alam mo, when kayo sa backsliding, hindi pa rin mo ang Diyos na ka. When you go backslide, kahit ang Diyos, baka mumurahin mo, nanabanan mo eh. Diba? Ganyan po ang tao. Kaya, ayaw po ng Diyos na ayaw tayo. Ayaw po ng Diyos na tayo mga kapatid ng backslide. Keep on serving God. Sapagkat lumalambot po ang puso natin as we involve in serving the Lord. Pero pag tayo po'y lumalayo, titigas po yan. Para po, bearings ayaw nang umikot. Bakit? Anong nangyari? Lalawang na. Bakit? Stuck. Hindi aktibo. Hindi gumagalaw. That is the principle. Pag ikaw ay hindi nakagalit sa Diyos, you can lose all the privileges. Ano mangyayari? Titigas ang puso mo. Baka mamaya, kagaya ka na ni Solomon. Ang sabi ni Solomon, all are vanity and vexation of the spirit. Kapatid, pag binigyan tayo ni Lord ng isa, ano sabi ng Bible sa atin? Bakit pasalamat? Binigyan tayo ni Lord ng dalawa, ano sabi ng Bible sa atin? Bakit pasalamat? Eh kung ang Diyos ay tumingin ng pagbibigay sa atin, ano gagawin natin? In everything, give thanks. For this is the will of God. Kaya mga kapatid, tatalakayin natin, mga reklamo ni Haring Solomon. Sabi, si Haring Solomon nagre-reklamo. Diba? Sa kabila ng lahat ng bagay, diba? Sa kanya na. Diba? Basta umatanong ko lang, bakit ganun marami asawa niya? Kulang pa nga sinabi ko eh, 700 lang eh. May pula sisi pa yan, 300.
Ilan lahat-lahat? Ang asawa ni Solomon ay 1,000. Wow, Pastor, paano niyo pakikisamahan ito? Anak niya, problema kayo. Sa lahat ng asawa niya, nawala ang sense na. Nawala ang sense niya sa Diyos. Tinamay siya. Alam niyo ba, lumunod si Solomon sa bato? Lumunod si Solomon sa mga halimaw na figura? Si Solomon ay sumasama sa mga asawa niya. Pagkatapos, kung sila ay sumamba, sila ay mag-o-offer ng mga sanggol. Sumasama sila ng mga karuhan sa sige, i-offer yan sa Diyos ninyo. Kung ganun din na yung puso ni Solomon. Yan ang dahilan kung bakit minsan tumatama yung salita niya, minsan parang lumiligo. Sinamantala ng mga pundo, namugat sila doon. Pag lumiko si Solomon, doon sila pupwesto. At sasabihin nila, yan ang tinatawag na doctrine of annihilation. May sumilit naman niya, mag-iisa naman niya, wala namang support sa Bible niya. Mga kapatid, di ba? Yan po ay ginamit ni Satanas para maging tinik sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Di ba? Kaya purihin po ang Panginoon kung kayo nakakilala na kay Kristo. Papayag bumalik pa sa kulto. Huwag po natin payagan yung mga loved ones natin. Kung hindi, pagpikuran po natin ang Diyos, purihin po natin ang Diyos. Kapatid, ito po natin silang gagawin. A person without God ay puro reklamo. Hindi po siya masaya. Siya po ay walang makalakad. There is no satisfaction in material things. Tandaan po natin, there is no satisfaction in our success. Tandaan po natin, there is no enjoyment in our accomplishment. But ito mga kapatid, ay hindi natin nilagay sa kamay ng Diyos. Diba? Kaya pumasok ang Matthew 6:33. Magiging kulang. Your life will become rotation. Ikot lang yan. Hanggang tumagdamak, namatay ka. Hindi fulfill. Pero pagkasama si Kristo, pag-ikot mo niya, mga kapatid, fulfill na fulfill ka. Diba? Ang saya-saya. Ako po ay nasa servisyo for 34 years na ngayon. Pero pa yung aking training, mga kapatid, tanda mo na pala, Pastor. Oo. Hindi ko yan tinatakaila sa inyo. Ang gusto ko malaman ninyo, na kahit tumatanda tayo, we can still serve God, and we can be blessed by God kahit tumatanda na tayo. Hindi pa tanda tao, hindi ko be ashamed of tumatanda. Hindi sabihin mo sa kapatid mo, sa pinsan mo, pinsan, ilang taong ka na? No? Sasabihin, T1. Hindi ka sa edad. T1 na ako mag-ibig mo. T1. Sabi sa Proverbs, a hoary head is a crown of glory if it is used for righteousness. Kung ikaw naman kahit tumatanda ka, nagtatapat ka sa Diyos ng pinigod ka, hindi ka lumalayo sa Diyos at ang advocacy mo ay dalhin ang pamilya mo sa Panginoon, maglingkod, magsamba, at hindi mo kinakalimutan ng Panginoon. Matthew 6:33, mga kapatid, kompleto ang buhay mo. Hindi tayo magiging kagaya nito sa Solomon. Sangmalmal ang ginto. Hindi na po niya kaya na gamitin sa dami. Pero na-prayer ka. Diba? Ganyan po ang tao. Ang tao ay sala sa init, sala sa lamig. Hindi ka makakakita ng masayang tao dito sa mundo. Ang makikita mo masayang tao ay ang mga Kristiyan. Blessed is the man that put his trust in Him, sabi ng Bible. Ang mga kapatid, blessed daw kayo, blessed ako, blessed tayo. Remember that, ha? Pagdaan ko, dismaya ka ng Diablo, Satanas, santalan mo ko. Kristiyano na ako, blessed ako. Ako ay magpapatuloy sa Panginoon. Diba? So, nakita na po natin, no? At tayo po, mga kapatid, ay aware na sa kalalagayan, pero magandang sinasabi si Solomon,
Ecclesiastes 12:1, thumbs up tayo, pero pagka sinasabi niya vanity, always vanity, hindi po natin mga kapatid, basta yayakapin yan. Lesson ang ating gagawin yan. Ituturo po natin na ang tao ay walang satisfaction pag siya'y lumayo sa Panginoon. Keep on coming to God. Huwag kayo na tikit tayo. Ha? Kahit nasaan kayo, anong field nyo, anong trabaho nyo, anong business ninyo, pagdating sa Panginoon, united tayo, tikit tayo. Why? Because the devil is like a roaring lion. Singing won't he made you go home. May naniwala nyo doon. Sisilahin niya yun. Kakataw ka na. Rawr! Ha? So mga kapatid, huwag po natin papasilang ang ating Christian life sa maaway. Ha? Kung hindi, ito gagawin natin. Nalaman natin ang bagay na yan. Tayo po ay dapat nagawa, kumilala sa dakilang Diyos. Number 1 is ang pagkilala sa dakilang Diyos. Kung papasok din dyan ng ring. Mga kapatid, sinong gusto nyo? Sila sa Rus na pulubi o yung taong mayaman? Yung mayaman, tuwa-tuwa sa buhay niya. Ayaw niya ng John 3:3. Pero si Solomon na pulubi, na namumulog na lang ng kanyang kakainin, gusto niya yung John 3:3. Nung pag-pray si Jesus Christ, nanalig sa Panginoon, lumapit siya sa Panginoon, tinanggap niya si Kristo. Hindi po mga skeptic sa mundo, sasabihin, ganun lang. Pastor, kakawali ka? Nanalig lang kay Kristo, ligtas lang? Lahat ng tao nananalig kay Kristo. Mga kapatid, iba po yung tumanggap kay Kristo, iba po yung nakakaalam kay Kristo. Sarili nyo nakakaalam lang tayo, pero hindi po tayo tumatanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, hindi po naging Kristiyano yung Samuel kasi siya po'y nabinyagan. Hindi po, wala po siyang kakayanang sumampalataya sa Panginoon. John 1:12, ang lahat ng tumanggap kay Yesu Kristo ay binigyan ng karapatan ng maging anak ng Diyos. Hindi mo magiging anak ng Diyos yan. Pinasok mo lang sa religion. Diba? Kailangan yan, mag-polygram yan, magkaroon ng kaisipan yan, malaman niya na siya makasalanan, for all have sinned and come short of the glory of God. At anong gagawin niya? Lumapit siya sa Diyos, humingi siya ng patawad, at tanggapin niya si Kristo. Once saved, forever saved. Hoy, ako, hindi totoo yan. Pagka sinabi nyo hindi totoo, parang sinabi nyo sinungaling ang Diyos. No? Ulit-ulit ito, eternal life eh. Pero pag eternal life, nakatitig lang. Kung sinabi eternal life, ang kapalit ng pagtanggap mo kay Yesu Kristo, mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Eternal, di ba? Mula rito sa Bukawi hanggang sa pintuan ng kalangitan. Di ba? Mula rito sa Buluntan Street hanggang sa tayo po'y naglalakad sa streets of gold, doon po sa kanyang langit na bayan. Kapatid, hindi po nila kaya paniwalaan kasi hindi po sila tunay na Christian. But if you are really Christian, tamang tayo dyan. Amen tayo dyan. Praise the Lord tayo dyan. Hallelujah tayo dyan. Dapat ang tao ay kumilala sa dakilang Diyos. Yan naman ang kaaway. Ano po gagawin ng kaaway? Lilipangin niya yung tao para makasaya ng panahon, para maligaw, para siya po ay malibang sa sanglibutan. Po, kapatid, ang sanglibutan hanggang dito lang. Ang ating po pinag-aaralan ay hanggang kalangitan. Kaya huwag po kayong pag-aalala sa kinang ng sanglibutan, whatever it can offer to you. Do not forget the Lord your God. Kami, Pastor, pumunta kami sa Davao. Ay sa Bohol, brother. At nakita namin yung chocolate hills. Praise God, mag-enjoy kayo dyan. Diba? Enjoy the beautiful views of our country, but do not forget the Lord your God.
Masama bang magnegosyo, pastor? Hindi po. Pinapayagan po ni Lord yan. Di ba? Masama bang magtrabaho, pastor? Hindi po. Alam yan. Sabi ng Diyos, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. O ano, hindi po pwede. Ang hindi alam ng Diyos, alimutan mo ang Panginoon hanggang sa huling hininga mo ay manalig ka sa kung ano. Pagkatapos nito, magigising ka saan? Sa impyerno. Ako po. Di ba? Yan po ang malungkot. Yan po ang mahirap. Di ba? How many years tayo nabubuhay sa mundo? Hindi pare-pareho, no? Pero, do you think, aabot ka ng isang daan? Do you think aabot ka sa daan? Ha? Hindi po nagsasabi nito, aabot ako, pastor, sa isang daan. Ako, hindi nyo makitaas ko ngayon nyo. Bakit? Sapagkat alamanin tayo na diba? Ikaisilap pa lang ang buhay natin. Hindi umabot man lang ng isang daan. Ipagpapalit mo ba ang isang daan sa walang hanggan? Sipin mo na. Diba? Ang mga tao pumipili ng temporal laban sa eternal ay hangal. Sabi ng Bible, hindi ka matalino. You're a foolish person. Kailangan mo ang John 3:3 para ikaw ay maging anak ng Diyos. Ako ba, pastor, ay anak na ng Diyos? Mula nagkaisip ako? Hindi po. Hindi. Lahat tayo hindi. Bakit? Sapagkat sabi po sa John chapter 8, batin na natin pa rin. John chapter 8:44. Kapatid, magsisyak na rito, ayoy sa inyong amang Diablo. Okay, nasa kasalanan pa sa kadiliman, anak tayo ng Diablo. Diba? At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin, siya isang pamamatay tao, buwan ka ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng isang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan ang tamay natin. Ha? Diba, praise God. Niligtas tayo ng Panginoon. Born again tayo. Naranasan natin ang John 3:3. And blessed na tayo ngayon. Babalik mo mga kapatid. Hindi na pastor. O, yung mga anak mo, gusto mo bang mabiti ka pa ng Diablo? Hindi na po, pastor. Diba? O, yung mister mo, yung misis mo, kumusta? Kristyano na ba sila? Dadali ko po, pastor, sa Panginoon. Diba? Ganda po yung tayo ay blessed family. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. Diba? Diba? Kahit ano sasabihin natin tayo, kung natin papasin, ito na naman yung pamilya ko lang ito. Ay, makaluluntas sa kayo ng langit. Punta kayo na punta sa simbahan ninyo. Yung batas ninyo. Ha? Niloloko lang kayo ng pastor ninyo. Mamaya yung offering ninyo, binibili lang sapatos, binibili lang parol. Ito iba yung mga adjudicator, ito magsalita nyo kayo, pero magpatalo sa sako. Pati yung para sa mga anak nila, tinataya. Pag-uwi, pangayan nila, away sa misis. Diba? Bakit? Walang pagkain. Walang pabayad sa utang. Walang pabayad sa tuition. Wala lahat. Bakit? Pinatalo ni Mr. na suban. Alam mo magsalita sa mga Kristiyano, pero hindi mo ginagawa yung tama para sa pamilya. Diba? Kaya wala pong aseso. Wala pong nag-iipon ng mga tao. They live in darkness. At ano po nangyayari sa kanilang buhay? Ikot-ikot lang hanggang maubos papunta sa Diyos. Diba? Kaya thank you sa Panginoon. So, dahil maging Kristiyano na tayo, let us be an instrument of righteousness. Diba? Eh, pastor, anong gagawin namin? Kristiyano na kami. Baka meron pa tayo mga naiwan. Diba? Meron pa tayo mga laban sa pwedeng mission. Meron pa tayo mga kamakan, pwedeng kabukin. Win the loss of any cause. Diba? That is our mission. March is our vision. Kapatid, at ang tempo natin, ang title natin,
the vision is still the same. Bakit? Nakalimutan na ng mga churches of mission. At hindi na po sila nag-mission, mission field. Kaya pag ito nangyari, mga kapatid, tatamaan tayo. Bakit? Yung mga apo-apo natin, hindi na sa puno. Yung ating kaapo-apuhan sa tubo, hindi na Kristiyano. Pag nangamatay tayo, sila papalit dito sa church natin. Pagkatapos, kung ano-ano na piniprints nila. Pagkatapos, meron na tayong sayawan. Pagkatapos, may mga clown na dito. Meron na mga pakonti sa kung ano-ano. Ginawa nyo ng entertainment dito, hindi na worship place. Bakit? Hindi Kristiyano. Diba? Ingatan natin. Diba? Let's do the mission. Para hindi po sila mga kapatid lumayo sapagkat ang Panginoon darating any moment from now. Baka maiwan sila. Baka mapahinga sila. Diba? Kaya mga kapatid, masaya yung tayo datnan ng Panginoon na tayo ay nasa pananambahan. Diba? O si Nanay, 76 na si Nanay Tessie. Birthday niya kahapon, hindi siya nakalikot, pumunta din sa church. Ay, kung dumating si Kristo, hindi kasama siya, aagawin ng Panginoon. Diba? Sabihin natin, kasandaan ako, dito lang sa sulok, hindi na makaalis. Nag-compute pa siya para pumunta rito. Kaya naman kinawitan natin ang upong lakas. Sapagkat, iyon ang makakaintawin. Binigyan pa natin ang microphone para magsalita. Diba? Kaya marami pong frustration si Nanay Tessie sa kanyang buhay. Pero natin hayaan, last moment in time, pauwi na lahat ang hirap. Kahit po mga kapatid, ang daming problema, in the last moment na kakilala kayo kay Kristo, pauwi na po natin. Diba? Hindi na po tayo luwi. Bakit? Dahil tayo, welcome sa kahalitan. Diba? Kaya ang bisip klamo, ang dapat kong gawin natin, kinalanin ang Panginoon Diyos. Ang pagkilala sa dakilang Diyos. Number 2, ang paggawa ng kalooban ng Diyos. No? Ito naman, ano naman ito, Pastor? Ephesians 5:17. Be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Diba? Kaya sabi ko sa mga nagpa-Bible school, take your heart, pray sa Diyos, and communicate with God. Because mahalaga po ang kalooban ng Diyos. How do you know ang kalooban ng Diyos yan? You need to make your decision. Yung tinatawag ko yung ayaw makakalam niyan. Once na yan ay murusap sa inyo, bumabalik sa puso nyo, at ayaw kayong tandanan, kapatid, inadala ka ng Panginoon sa isang magandang kalalaman. Diba? Nag-mission na po si Pastor Ricky, nabawasan na yung kagawa. Ngayon, mag-mission na si Pastor Carlo, na dinala ng Diyos doon sa Santa Maria. Ha? Doon papatuloy sa mga prophet, nagsimula na sila kahapon. Diba? Napapawasan ang kagawa natin, Pastor. God will reveal it. I don't have any problem with that. Sapagkat natutupad natin ang Great Commission. Ang mga churches ngayon, iniipit po nila yung manggagawa para marami sila, para sikat sila, para malakas ang dating nila. Pero mga kapatid, wala sa ganyan yan. Ang kailangan para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Bakit naman uunahin yung sisikat ka? Ha? Ano sabihin nila? Great is our church. Ano ba tayo nila? Parang maging great? O parang maging serva? Yan ang problema. Ating gobyerno. Mga tauhan ng gobyerno. Nauna ang mga sarili. Gustong sumikat. Gustong magkaman. Gustong magkamagan ng limpak-limpak na salapi. But where is your service to our people? We know that already. Tinulungan yung Bible. Service muna. Bago yung mga bagay na yan. Hindi po tinagin ang buwan. Dahil resort, natutupok ng bansa. Dahil resort, nakawan sa platform. Dahil resort, nawawala ang mga budget sa kung saan-saan. Okay, taon na sarili. Paglikod naman kayo. Huwag naman takaw ng takaw. Bakit? Sapagkat ang bayan po'y natutuwa
pag tayo'y naglilito at nagiging makadiyos. Pero ang kaya mo ay umiiyak, sabi ng Proverbs, pag ang leader ay gumagawa ng kasamaan laban sa mga tao. Diba? Ano kalooban ng Diyos sa iyo? Bilang magulang kalooban ng Diyos, ang kayo ko yung makahanap sa iyo. Ephesians chapter 6. Siyempre, ang looban ni Lord, sumunod kayo sa magulang nyo. Obey your parents in the Lord. Mga parents, sabi ng Bible, provoke not your children to wrath. Huwag nyo pong kahiin sa galit ang inyong mga anak. Yan po yung mga taong nasa, anong nangyari sa kanila? Pinabayaan po sila ng mga anak nila because hindi nila pinangkilig ang pamilya nila. Ito po kasi mga kapatid, ang ating home sweet home. Pag tumanda na tayo, babalik tayo sa pamilya natin. Huwag mong magalit sila sa atin dahil pinabayaan natin sila ng sila mga bata pa. At hindi mo nila tayo tatangkiligin. Nagkasakit tayo, walang mag-aalaga sa atin. Walang magsisigil sa atin. Palakad-lakad yan mga kapatid. Tumitilas kung saan-saan hanggang naging kaurasa at nawala ang memorya at siya ay naging nakakabalhabag sa mata. Sabi ng anak ko, pag ito ko ito sa lalat, ito ko ganyan ng tao. Ito lang po, habang istorya ito. Only God knows. Pero kadalasan, yan nagsimula yan. Pinabayaan mo ang responsibility mo. Pinabayaan mo ang pamilya mo. Kaya bumangat din ang mga anak mo sa iyo. Rich! Maganda mo tayo po ay matanda na, pero ang mga anak natin nakaakibat na sa atin, nakaalalay, and they love us, inaalala nila tayo, inaalalayan tayo, wala na po ibang napakagandang lugar, sabi nila kung hindi ang ating kasambahay. Oh, sweet home. Diba? Oh, tumanda ka. Oh, napagod ka. Oh, ikaw nangihina na. Pero natutuwa ka sa mga anak mo, sa mga sumunod mo, sa clan mo. Because they are all there. Because they want to serve you. Tuloy na kami. Ganyan po matindi ang Ephesians 5:17. Ang pinag-uusapan niya, number 1, the enemy hindered us to do God's will. Ayaw ng gagawin. Diba? Number 2, the flesh hindered us to do God's will. Ayaw ng namanapit na ayaw. Kumontra po yan. Ha? Ang sabi po sa Galatians chapter 5, let us go in the Spirit. No? Tingnan niyo po, ang contrast. Nandiyan dyan. Galatians chapter 5. Pakainin po natin ang Espiritu, tayo po ay magiging spiritual. Pakainin po natin ang laman, tayo po ay magiging carnal. Galatians chapter 5. Iba dyan yung bunga ng banal na Spirit. Tama ka to. No? Yan na. Mga kapatid, sabi dito sa verse 24, and they that are Christ and crucified the flesh with the affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ha? So, kaya mga kapatid, pagka tayo nasa Espiritu, mga kapatid, hindi po tayo matakamay ng mga wiles of the devil na ito. Ay dyan sila, lumilipat sa suktok natin. Sabi ng natatanda, hindi mo naman maiwasan ng mga ibon, lumipat sa ulo mo. Di ba? Pero masama pagka yung ibon tumapo sa ulo mo. At nangiglo. At namisa pa. Di ba? O, saan mo pinakain yung flesh mo? Di ba? Let us walk in the Spirit. Bakit? Maganda ang pag-ibig. Naglalakad tayo sa Espiritu. But the fruit of the Spirit, sa verse 22, is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, verse 23, Galatians 5, meekness, temperance, against such there is no law. Diba? In contrast, tingnan natin yung sa verse. No? Sabi dito. Oh. Verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred,
Idolatry, gawa ng naman po yun, no? Idolatry, witchcraft, hatred, variance, simulation, fraud, strife, sedition, heresies. 21. Envy, hindi ka ng inggitan. Kahit mo nahihimik ka, sinasama ka sa tismisan. Preachon. No? Envyings, murders. O ba't nagpatayan, no? Kasi wala sa kanila yan eh. Drunkenness, rebellions, such like of the which I gave you before, as I have told you in time past, that they do such things shall not inherit the kingdom of God. Saan po punta yan, Pastor? Diba? They save na tayo. Amen. Meron naman tayo Holy Spirit. Kaya mga kapatid, kung minsan, inuunahan tayo dito, pero nilalabanan ng Holy Spirit. Diba? Huwag po tayo padaing. Pakinggan po natin ng Panginoon. Let's listen to the Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. We are the church. Pero pag umalis kayo dito mga kapatid, this is a building. This is not a church. Diba? Kaya pag ikaw tumanggap kay Kristo, you are part of the body of Christ, whether you like it or not. Bakit? Pag naganap ang kasalan doon sa langit, si Kristo ikakasal sa iglesia, you are part of the bride of Christ. Ganun ba, Pastor? Yung palang bride of Christ ay composed ng mga tao? Yes, mga tao na niligtas sa biyaya. That is the church. Diba? Kaya pumihin po ang Panginoon, tayo yan. Let us do the will of God. Wala po makakagawa ng will of God. Diba? Huwag na po natin silang antayin. Tayo na po magpatuloy. The Lord hindered us to do the will of God. Diba? Sa libutan. Ang definition sa libutan ng mga tao. Ang definition din sa Bible, sa libutan, sistema ng sanlibutan. The Word. No? At ang binig ng Panginoon sa atin, love not the Word. Sa 1 John, kapit yung Bible. No? Pwede matahan yung mga verses na sinasabi ko. Well, it will be a good guide to us, no? Sabi sa Bible. 1 John chapter 2, verse 15. Mula sa 15 yun eh. No? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the Word. Oh, and the Word, ito manungkot, passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Kapatid, dito tayo. Let's do the will of God. Pag po tayo makinig sa sanlibutan. Alam niyo po ba, si Elvis Presley ay baptist? Oo. Ang si Elvis Presley ay galing sa Christian family. Ang nagsabi sa akin na, next and first hand information as Pastor Jim Williams, nung ako po ay dumadayo ko sa bagay para mag-preach, ito po American missionary nito ang nagkwento sa akin, he was our neighbor. At mga kapatid, kalaro nila, mababata nila sa Elvis Presley. Sunday student, kasama nila. Pamilya ni Elvis, Kristiyano. Ano nangyari? Na-discovery ni Elvis na meron siyang talento. Ano po ginawa ni Elvis? Kumanta. Hindi ka nang kumita. Limpak ko sa lupit. Nakalimutan ni Elvis ang Panginoon. Hanggang namatay siya, hindi ko siya mag-serve sa Panginoon. Diba? Ano ang magandang desisyon? Kagaya kay Elvis, yung decision ninyo ngayon, I choose to do the will of God. Tama ka. Diba? You are following the instruction of the Lord. Diba? O ano po nangyayari sa mga tao?
pagka sinundan mo nila ito. The direction of the world is contrary and different. The direction of the world is frustration. O kung frustrate nila. The direction of the world is, pinakaulit, destruction. Diba? Ayun, Lord, tayo pamintay ng kapal. Pagpapalagi ka ni Lord, ibibigay ni Lord lahat ng gusto mo, bagay, kailangan mo, mga kapatid, maglingkod lang tayo sa Panginoon, at huwag tayo makinig sa Santos. Diba? Oo. Kaya ito bang sanglibutan ay makaka-apekto sa atin? Oo. Diba? Ano ba yan, Pastor? The passion of this world? Diba? Kasi mga kapatid, kung gusto ninyo, pinagpala kayo ni Lord, pwede. Katulad ng bag ni King Pacquiao, ang halaga 1 milyon, nakasabit lang sa kanyang balitan, 1 milyon halaga niya. Bakit? Sinasabi lang. 1 milyon sinasabi ko lang. Think about it. Most na. Isang bag na 1 milyon ang halaga, sasabi ko lang sa kagalitan. Diba? Kung nakalimutan mo yan sa bag, kung nakalimutan mo yan sa kansaan, kung nakalimutan mo yan sa mga public places, hindi mo na nakuha. Ganun po, inuwinalap yung isang milyon. Diba? Siya ka rin yun. Pera naman siya. If you want to buy, buy. Diba? Enjoy it. Pero, kung ayaw ninyo, baka naman meron basura dito. Diba? Sabihin tayo ako, bakit gagamitin ko? Istan sa akin ko sa eskolta. Diba? Kailangan ako nyo sa ibang kaya binambot sa akin. Ako, 1 milyon! O, sige mo kung gano'n. Wala na, lumipat na 1 milyon mo. Ano si Papa? Hindi na. Diba? Ganyan po ang sanlibutan. Ayaw pa. Diba? A piece of watch, nagkakahalaga na milyon. Diba? Bakit? Kasi may brilyante yun eh. Kasi 20 milyon. Kaya, alam mo, milyon. Tinignan ko po sa Facebook yung mga relos. Ang pinakamahal nakita ko yung patek, no? Kaano, Pastor? 105 million. Sino ang susunod nito? No? Kasi may weather daw, meron. No? Hindi ah. Baka si Pacquiao, meron din. Wala naman po. Ha? Kasi ba't mabibili ng kanyang kapitid eh? Kung mabitawag ko yan sa akin. Diba? Kapatid, there's a lot of things we can do. Diba? Oo, nasa possession natin. Pero mga kapatid, kung minsan matatangay lang tayo ng gawin nila, ng gusto nila. Diba? Ano ba ang diferensya? Ano ba pinasaiba ng relos ngayon at relos ito? Diba? Ang relos ko galing sa Vietnam. Binili ko ito ng 150,000. FNG watts. Magkano yung kasto? 150 pesos. Kung bibili ng mahal, yung still alive, di ba? Buhay. Okay, yan mga kapatid. Hindi pa mga mali ko po. Ano ito? Akin na yung gate of relos mo. Hindi po. Di ba? Picture pa ng buhay mo yan. Ako pinagbabalo ko eh. Sa jeep, sa bus, alam nyo, habulin ko kayo, tatlong nyo. Di ba? Confident na confident ka. Bakit? Yan kinakabahan. Akin lang yan mga kapatid ha. Baka gusto nyo pangarap nyo gano'n. No? May budget naman kayo. Ano problema? Pakainatan nyo lang po kasi mamahalin niya. Diba? Kasi kung relos at relos lang kaya sa pag-relos niya. Diba? Urihin mo ang Panginoon. Mamahalin ka. Hindi ko para sa Diyos. At hindi po tayo naliligaw sa mundo. Diba? Kapatid, po sa James, ang mahalaga, James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Tandaan niyo po sa Bible, pinarusahan ng Diyos si Nebuchadnezzar
dahil sa kanyang pagmamalaki sa Diyos. Umaba po yung uko niya, promolyo. Kumain po siya ng damo dahil sa kayabangan niya. Nasira po yung ulo niya. At nang bumalik ang una-una niya, tinuturo niya si Daniel, salbahin mo ang makapangyarihang Diyos ni Daniel. Ako siya dahil siya po ay pinamusahan ng Panginoon. Si Pablo, binulang ni Lord yun. Ang yakap niya, sa lahat ng Damasco, mga kapaho siya, uhulihin ko mga Kristiyano niya, papakulong ko yan, paparusahan ko. Biglang binuwanan, sa mukha niya, naglag siya. Paglaglag niya, wala rin paningin niya, bulang na siya. Pinarusahan siya ni Lord. Diba? Sabi ni Lord, kay Ananias, magpahan ng tao ko, kapag siya pinili ko. Sabi pa nga niya, Ananias, ako yun, makakapatay ako na. Kasi kriminal yan. Then, siya ay chosen vessel pang sa akin. Kasi nilihan si Ananias. Brother Saul, makakalang ka ng Panginoon. Balik yung mga mata. Bumalik ka pa niya. And from that time, nangaral po siya ang salitang Diyos. Diba? Si Sakeo, nasaan? Siya waligtas. Nasa puno. Humingala si Lord. Akala ni Sakeo, hindi alam ni Lord, no? Lumalakad na ganyan. Dahil pasan ako ni Lord. Sakeo, bumaba ka dyan! Ay, gulat siya. Ano pala? Pero nalihim sa Panginoon. Nasa katawan lang yan, pero lahat, ang bagay lang yan. Gulat si Sakeo, pinabababa siya. Hindi po pwedeng maligtas sa tao pag nakataas. Kailangan niya magpakababa sa kanyang Diyos. At tapos mo nito, magagawa niya ang mga. Isa po tayo mga kapatid. At tayo po mga kapatid ay nasa point number 3 ang paggawa ng kalooban ng Diyos. We learn, una, pagkilala sa Diyos. Pangalawa, ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Ang pangatlo, mga kapatid, anyway, paglilingkod, yun ang nawala. Pagka ikaw naging Kristiyano na, hindi mo na makakakuha ng lingkod sa Diyos. Diba? Nothing you can do but preserve ka. Kasi kompleto ka na. Okay ka na. Ayos ka na. Diba? Mamawa ka na. So mga kapatid, we pray, we unite, we help the church para magawa ang kalooban ng Panginoon. Hindi po pare-parehas. Tayo po ay hindi nagkasama-sama sa ganung bagay. Pag-united, pagdating po sa ating paglilingkod sa Diyos. Isa po ang nag-iisang sahig, isa ang nagpunan, isa ang nag-agyo, o yan po, division of labor. Ganyan po tayo. Diba? But all for the glory. I will serve it today. Diba? By your ministry. Kahit po maliliit ng ministry yan, let's be faithful. Kahit mga candy lang sa mga bata yan. I'm not able to teach children person. I can take candies for them, chocolates, juices, ministry. Diba? Alin po natin at pagtikuhan ang ating. Wag po kayo magkatapos. Wag po natin kayanin si Solomon. Siya ay nasa ganang panalangin. Let us serve the Lord. At tayo po mga kapatid ay hindi titigil hanggang si Jesus Christ ay dumating. At tayo po ay agawin sa Panginoon. Tayo po yung kapatid. Kapag pala namin Diyos, thank you po sa umaga nito sa pagkakilingan mo kami ng pagkakataon para marinig ang iyong salita sa Ecclesiastes. Everything na sa kamay ni King Solomon. Pero negative ang sinasabi niya at tila, hindi mo niya naintindihan. Because may nakalimutan siya. Nauna ang kanyang sarili, nawala ang Kristo, nawala ang Diyos. Kaya Panginoon, huwag mo kaitulutan magkagaling. Huwag mo kaitulutan magkagaling. The more we serve you, O God,
is the more you bless each one of us, the more you bless our family, the more you bless our effort. Lord, doon po kami nagpasal. Pagpalain po kami, i-bless po kami. Thank you po sa mga kapatiran namin. Lord, naalala po namin si Ate Elma. Kahabagan po po siya o Diyos. Nadalangin po namin na hindi po lumata. Kanyang aksidente ng pagpapahal po. Iibahan po siya, Panginoon, sa maling karamdaman. At pagbawa, Panginoon, sa mga ospital. Nakilang Diyos, nanalangin po namin. Siya po makakitibuli namin sa pagkatirapi po siya lumata. Lord, mahal po namin ang kapatiran ito. Ikaw po ang bumuo ng pagkakas. Naalala po namin, Panginoon, ang time na siya po ay nakinig sa iyong salita. Kanya po, Panginoon, binelta ang Ebanghelyo sa kanilang tahanan. Lord, bibihira po nanay na ganito ang pinakapalaan namin ng iyong linggo. That is history. Pero dahil po sa ginawa niya ang kanyang mga anak, mga apo, ay makilala ng Kristo. Even his husband, even her husband, ay nakakilala kay Kristo. Kanilang ama, ito po ang pinakalingkod kami sa lahat. Salamat at hindi kami nalalayo. Salamat at masok po kami ang buhay mo. Thank you, Lord, sa buhay ni Amin. Ikaw po ang gumawa ng bala. Bless mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po tayo. Pwede po natin ang thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita ng dahil, Panginoon, sa Ecclesiastes 4:11. Maraming salamat, Panginoon, na malalang makita, Panginoon, at pagpunan, Panginoon, ang mga reklamo ni Halisun, Panginoon. Panginoon, ay hindi para magreklamo nito, Panginoon, hindi maging agad sa mga tulos, Panginoon. Mga Panginoon, dalhin namin ito, hindi lamang sa oras ito, hindi lamang sa araw ito, Panginoon, kundi maging buhay, Panginoon, natin ang salita nito. May Panginoon, patuloy mag-asa pilihan sa ating mga buhay. Panginoon, Diyos na ito, Panginoon, kapatiran ang mga tao, Panginoon, dahil kung ba ito sa mga nagsisip, ibigay sa mga ako, Panginoon. Kaya naman, mag-iingat sa bawat tubig, Panginoon, dahil sila sa mga karoon ng ligtas ng Panginoon. Kaya ito, tinataas namin, pinatuloy din sa mga lahat, sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Thank you po, kapatid. And pass our time in offering. Don't forget, next month, November 22, is our mission. Okay na po yung apat natin speaker mo. Every Sunday, makakapakinig po kayo na mga pastor na magbibigay ng emphasis sa Panginoon. Kaya mga kapatid na yung mission service na ito. And the last Sunday po natin, bigyan po natin sila ng regalo, no? At sa pagkakmahal sila ng Panginoon at kanyang blessings.
mga pastor, masaya na po sila sa mga bigas, mga groceries, nagdadagdag ng mga kapatira, mas yung lagi nila ay ibigay ko na. Ilan lang po kaya? Sa ating po, 42 yan. Pero ang presente ng po ay siguro 4 lang. Tapos yung guest speaker po natin, 4, 8 lang. Kita niyo po yan, mga kapatid. So, sana po ay tayo po ay maging vision-minded. And, sabi ko, maglagay ko na lang dito mga gusto. Ito lang po naman sa December. Pati yung maliliit na makapag-participate, paglalagay ng mga sardinas, dollars, diba? Kasama natin, hati natin sa kanila, ibigay natin. Diba? Kapatid, maliit na bagay yan. Pero, pag consistent tayo dyan, ay natutuwa pa. Remember our mission. Of course, meron tayo natin. Yun po yung tayo natin. The last day, the last Sunday, bigyan natin sila ng additional na kapalimanong yan for the glory. Okay po, salamat po sa inyong lahat. We are dismissed. Thank you po. God bless us. Meron na pong sobre ang mission. Meron na rin, no? So, pagka hindi niyo po nakukuha, andun po lahat mga sobre doon sa may dulo. Pag hindi niyo po nakukuha, kasi niyo po si Sister Jenna para i-assist po kayo. Thank you po. Salamat po sa